Sinasabing ang French, language of love, karaniwang natututunan sa college bilang language elective. Pero ngayon, itinuturo na rin pati sa mga high school students. Bahagi daw po yan ang programa ng Embahada ng France at ng Department of Education kung saan libreng itinuturo ang French sa piling high school students. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Uy, Jessica, libre nga na napapag-aralan ng ilan natin mga estudyante sa public school yung French. Yun nga ay bahagi ng programa sa pagitan ng French Embassy at ng ating Department of Education. Sabi ng ating mga nakausap ng mga public school ng mga estudyante ay tila nabubuksan daw ang kanilang mata sa ibang kultura ng ibang lahi. Bonjour, je m'appelle Ina. Bienvenue à l'ICID scientifique de Mandaluyong. Aujourd'hui, nous apprends la langue française. Venez, nous regarder. Hindi ito ordinaryong klase nyo sa isang pampublikong paaralan. Bonjour. Dito sa Mandaluyong Science High School, nag-aaral ang mga batang ito ng wikang Pranses o French. Akala mo nasa France ka kung papakinggan mo sila magtalastasan. James, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est moi devoir. Devoir? Oui, devoir pour les mathématiques. Aïe! Nous oublions! Pas de problème, mes amis. J'ai deux devoirs. Un, deux. Oui! Merci! Merci! Kaya rin nilang kumanta in French. O, baka ito mahulaan nyo kung anong kinakanta niya. Cache-te pour voir, non parle pas, mais que ton charme secret se vivra. Pas de ta dame, pas de ta main, de sentiments libérés. Ang elective na klase na ito ay bahagi ng programa ng Embahada ng France sa Department of Education na sinimulan pa noong 2009 para magturo ng iba't ibang lengguwahe sa ilalim ng Special Program for Special Language. Ilang mga guro ang trainee mismo sa France katulad ni Jonathan Jean Tanalgo at sila naman ang nagtuturo dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, may 1,500 na mga estudyante ang nag-aaral ng French sa 15 Science High School sa Metro Manila at sa Visayas. Libre ito 3 oras sa isang linggo. We thought that it is interesting in a globalized world to have competitive students in terms of foreign languages. Sabi ni Tanalgo, enjoy ang pagtuturo ng bagong lengguwahe sa mga estudyante. Masarap siya na ituro kahit mahirap aralin. Marami kang matututunan. Mahirap lang sa umpisa. Pero kapag na pag-aralan mo na, particularly when it comes to their pronunciation, because the pronunciation and the spelling is very different. Kahit ang mga bata, aliw sa bagong dilang natututunan nila. Naka-enjoy po kasi po una-una po, parang wala pa po kami alam dito. Tapos nung nalaman po namin na mag-French po kami, parang naka-excite po kasi meron pong bago kami kaalaman na matututunan. Hindi nga po yun parang language na common dito sa Philippines. Masaya po siyang i-learn, matutunan po. Kinakausap mo ba ng French yung nanay mo? Hindi ba? Pero alam niya nagpa-French ka? Alam niya po. Ano sabi niya? Wala lang, nagagalingan daw po siya kasi nung time po nila hindi naman daw po nila naaral yun. Pero sabi ni Terry Biord, linguistic attaché ng French Embassy, hindi lamang mga bata ang natututo ng French. Maging ang ilang Pranses, natututo namang magtagalog. Meron din kasi mga volunteer na mga French na bumabiyahe rin sa Pilipinas para magturo. Magandang umaga. When they arrive here, they already know few words in Tagalog. Sure they do. They have this desire, to arrive and to show that they are interested in the country already. Sabi nila dati, ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabahong isda. Pero sabi ng mga batang ito, hindi naman daw nila tinatalikuran ang wikang kanilang kinagisnan. Kung kailangan nating umunlad, kailangan nating pag-aralan rin yung mga wika ng ibang bansa para syempre parang communication na rin sa iba. Naramdaman pa rin po yung pagiging Pilipino, pero parang masabi mo lang na meron kang ibang paraan para makipag-usap sa ibang tao. It gives you the key to understand the culture, to understand the literature, to understand the cinema, to understand complex phenomena of the culture.
Sa panahon ngayong tila lumilit ang mundo dahil sa mga teknolohiyang tulad ng internet, ang matuto ng iba pang lengguwahe ay susi na rin sa tagumpay. Piniprepare yung mga bata, our students, to be globally competitive. Right? Hindi naman nawawala yung Filipino. Hindi yun nawawala. Jessica, para dun sa mga interesado sa wikang Pranses at saka sa kultura nila ay meron mga every weekend may pinapalabas ng mga French cartoons sa Rizal Park. Sa March 14 naman may papalabas na play at sa March 27 may Poetry Night sa Fort Santiago. Jessica? Et vous, Joseph, parlez-vous en français? No comprendo, Frances, senyora. Okay. Pero nakakatuwa. Kasi sabi nila, di ba, habang mas bata ka raw, mas absorbent ba yung utak sa iba't ibang mga lengguwahe. Kaya the earlier you start learning new languages, the better. Correct, ma'am. Kanina nga, nung akala ko, nung pinag-ipon-ipon na sila ng groups, no, akala ko mag-shift na sila to Filipino. Nagulat ako kasi habang nagdi-discuss sila amongst themselves, French pa rin yung ginagamit nila. So I was really amazed kanina nung inoobserba natin yung mga batang yan, Jessica. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Morong. Maraming salamat sa'yo. Merci.